Ang paglalakbay sa pamamagitan ng eroplano ay isang mahalagang paraan ng transportasyon para sa mga lokal at dayuhang biyahero. Mayroong maraming paliparan sa buong bansa at bawat isa ay may kanya-kanyang mga katangian at serbisyo. Kaya't mahirap magpasya kung aling paliparan ang pinakamahusay. Kaya't sa episode na ito ay talakayin natin ang mga pinaka-the best na paliparan sa Pilipinas batay sa impormasyon na ating nakalap. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. General Santos International Airport. Isa sa mga paliparan sa Pilipinas na nakakuha ng pagkilala kamakailan lang ay ang pinakamalaking airport sa Mindanao, ang General Santos International Airport. Ang gateway sa tuna capital sa Pilipinas ay nagbibigay pugay sa pinakasikat na export ng lalawigan na may anyo ng mga palikpik ng tuna. Ilan sa mga kalsada ay madaling ma-access mula sa General Santos International Airport. Ito ang nagpapadali sa mga taong dumadagsa at umaalis sa General Santos City. Karaniwan ding makakita ng malaking Boeing 777 na nakaparada sa paliparan. Ito ay naglo-load hindi lamang ng mga pasahero, kundi pati na rin ng malalaking isda tulad ng tuna na ihahatid sa buong mundo. Ito ay ginagawang napakahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya sa pag-export. Francisco Bangoy International Airport. Ang Francisco Bangoy International Airport ay naglilingkod bilang pangunahing daan patungo sa Mindanao, matatagpuan sa Davao City. Bagamat hindi gaanong abala tulad ng ibang paliparan sa Pilipinas, ito ay nagpapatakbo ng mga pambansa at pandaigdigang biyahe para sa rehiyon. Ito ay nagdaan na sa ilang pagpapalawig mula pa noong 1940 upang makasabay sa dumaraming pasahero. Ang Phase 4 upgrade program na nagsimula noong 2015 ay naglalayong paigtingin ang operasyon ng paliparan. Kinikilala ang airport na ito sa kahusayan at kaginhawaan nito na nagbibigay ng mabilis at walang aberyang proseso ng check-in at seguridad. Nag-aalok rin ang paliparan ng iba't ibang pagpipilian ng transportasyon tulad ng taxi at shuttle. Godofredo P. Ramos Airport. Ang Godofredo P. Ramos Airport o mas kilala bilang Katiklan Airport ay isa sa pangunahing daungan papunta sa Boracay Island na isang tanyag na beach. Kahit na mas maliit ito kumpara sa ibang mga airport, nagbibigay ito ng world-class na mga serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasahero. Nag-aalok din ito ng mga direktang flight patungo sa Manila at iba pang mga lokal at international destinations. Kamakailan lang ay nag-undergo ang terminal building ng mga pagbabago upang mas ma-accommodate pa ang mas maraming mga pasahero. At may mga plano pa para sa mas malawak na pagpapalawig sa hinaharap. Bohol Panglao International Airport. Ang lalawigan ng Bohol ay lumalaki at nagpapabuti upang maabot ang kanyang potensyal bilang pangunahing destinasyon para sa mga turista. Ito ay masasaksihan sa pagpapagawa ng bagong Bohol Panglao International Airport na nagpalit sa lumang Tagbilaran Airport at may modernong mga pasilidad tulad ng VIP lounge, mga restaurant at mga tindahan upang maserbisyohan ang mga manlalakbay. Ito ay malapit din sa mga sikat na lugar tulad ng Chocolate Hills at Tarsier Conservation Area. Ang airport na kilala rin bilang New Bohol International Airport ay may sustainable na disenyo tulad ng natural na ventilasyon at mga solar panel. Ang disenyo ng bubong nito ay nagpapaalala rin sa sikat na Chocolate Hills ng Bohol. Iloilo International Airport. Ang Iloilo International Airport ay isa sa mga pintuan sa Western Visayas na nagbibigay ng madaling akses sa lalawigan ng Iloilo at sa mga nakapalibot na lugar nito. Ito ay may modernong terminal building na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng mga pagkain at retail outlets, duty-free shops at isang VIP lounge. Mayroon din itong mga direktang flight papuntang mga major na lungsod sa Pilipinas at international destinations. Dahil patuloy na lumalago ang lungsod, maraming establishmento tulad ng mga malls at hotel ang inaasahang magsusulputan sa mga darating na taon at may mga proyektong ginagawa upang mapabuti ang airport. Mactan Cebu International Airport.
Ang katanyagan ng Mactan Cebu International Airport ay umangat dahil sa international na pagkilala nito. Ang mataas na mga kisame na binibigyang buhay ng amber na ilaw at nagbibigay ng karangyaan at ganda sa paligid na may impresyon sa mga biyahero na parang sila ay papasok sa isang mamahaling lugar. Bukod pa dito ay mayroong mga restaurant at hotels na may magandang serbisyo na nagpapakita ng maluwag na pagtanggap sa mga bisita. Dahil sa mga pasilidad, serbisyo at arkitektura ng Mactan Cebu International Airport, nakuha nito ang pagkilala mula sa iba't ibang award-giving bodies, kasama ng iba pang kilalang paliparan tulad ng Changi Airport sa Singapore. Lawag International Airport. Ang Lawag International Airport ay tinuturing ng Civil Aviation Authority ng Pilipinas bilang isang alternatibong pandaigdigang paliparan, kaya't isa ito sa mga pinakamahalagang paliparan sa bansa. Ito rin ang tanging paliparan sa Ilocos Norte at naglilingkod sa gitnang bahagi ng bansa. Kahit na simple lamang ang paliparan, mayroon itong iba't ibang mga pasilidad tulad ng mga kainan at tindahan ng souvenirs, pati na rin ng VIP lounge na nagbibigay ng mainit na pagtanggap sa mga international na manlalakbay. Mayroon itong direktang biyahe patungong Honolulu, Hawaii. At bukod dito ay maaari mong mapuntahan ang mga sikat na tanawin tulad ng Poway Church at Sand Dunes sa Poway. Puerto Princesa International Airport. Ang Puerto Princesa International Airport ay naglilingkod bilang pangunahing daanan ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagnanais na maranasan ang ganda ng Palawan, isa sa mga pinakamagandang isla sa mundo. Ang airport ay may modernong terminal na disenyo na patay sa flora and fauna sa Palawan. Mayroon itong mga serbisyong maaring tamasahin ng mga pasahero tulad ng mga tindahan ng pagkain at inumin, souvenir shops at isang VIP lounge. Ang airport ay tinayo noong dekada 40 bilang pangunahing airfield ng Imperial Japanese Army at US Army Air Force noong World War II. Mula noon ay nagbigay serbisyo na ito sa mga nagnanais na makita ang ganda ng Palawan. Pinagbuti rin ang pagpapadala ng eroplano at daloy ng mga pasahero sa airport upang masiguro na ligtas ang pagpunta ng mga turista sa Palawan at makita ang Puerto Princesa Underground River. Clark International Airport. Ang susunod sa ating listahan ay ang Clark International Airport na naglilingkod bilang pangalawang gateway papuntang Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Kamakailan lang ay nagdaan ito sa malaking renovasyon at naging isa sa pinakamodernong paliparan sa bansa. Kasama sa mga pasilidad nito ang duty-free shops, mga restaurant, mga lounge at iba't ibang uri ng transportasyon. Ang disenyo nito ay maganda at nakakuha na ng mga international na pagkilala. Ang komunidad sa paligid ng Clark International Airport ay nagbibigay ng masiglang atmosphere para sa mga turista na bumibisita sa Pilipinas gamit ang paliparan. Ninoy Aquino International Airport. Sa kabila ng mga hamon, gulo at mga pagkaantala sa flight, nanatiling nasa ating listahan ang NAIA bilang pangunahing international na airport sa bansa na matatagpuan sa Metro Manila. May 4 na terminal ito na naglilingkod sa higit na 40 milyong pasahero kada taon. Ito ay ilang beses nang sumailalim sa mga renovasyon at pagpapalawak upang masunod ang mga pamantayang international. Sa kabila ng kaguluhan sa paliparan, nanatiling magiliw ang mga tao dito lalo na't malapit ito sa mga luxury hotels, malls at casino na nagdadagdag ng halaga bilang isang world-class na pasilidad.